Inaresto na ng NBI nitong Martes, November 7, 2023, si Socorro Bayanihan Services Incorporated, o SBSI President, J. Renz Kilario alias Senior Aguila, at iba pang mga miyembro ng kulto. Ayon sa ulat, nadakip sina Kilario at iba pa, sa mismong labas ng Senate Building, matapos ang pangalawang pagdinig sa Senado. Sa hearing, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, na nag-issue na ng warrant laban kay Senior Aguila, at sa iba pa. Wala umanong inirekomendang piyansa para sa pansamantala nilang paglaya. Yan ang purpose ng IA, di ba? So siya mismo gumawa? Yung siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya? Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo? Nahiya. Jerens, totoo yan na ikaw nagkandak ng IA? Kasi ikaw ang doktor doon? Hindi. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala kong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair, J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti tanungin natin yung asawa niya. Grabe, Para Mr. malaman Chair. yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Sir Randolph, so nung yung asawa nyo, muntik nang bumitaw, nahihirapan huminga, hindi ba tinulungan, guminhawa ang pakiramdam ng isang bagong panganak ng mga kumadrona? Pinagalitan lang, hindi ba siya mas inalagaan pa? Ang ilang gibuhat sa mga kumadrona, kay para to ma-confident isang nahuna ng ipagawas ang bata kay Para makampante, ang ginawa ng mga komadrona ay mao tong ilang giadjog si og ang asawa mo ra gipugos og tulak ang tijan para mugawas ang bata unsa ingon si na tinulungan yung ng mga komadrona na masiog, mapush yung bata para lumabas. mao to nga ingon si nga sa diha nang nahawiran ang tiil mo ra pugos to nila og pagawas para ang si Jama libre mabuhi. Nung lumabas na yung paa, sa pilitang hinila Hinila. yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Bago po lalabas yung baby, hindi ba sinubukang, dahil kumadrona, na ang tawag mo doon, yung imasahe para medyo maging tama yung posisyon ng baby, mas ulo muna mauuna. Hindi po sinubukang ganon, hilutin na umiba yung posisyon ng baby. Dili naman to madaha og hilot ma'am kay bali panahon naman to sa isang pagawas gato dili na naman to pwede. Hindi na pwedeng hilutin kasi kabuanan na. Saan yung asawa mo ngayon? Sa kapihan. Nandun ba sa kapihan? Ikaw nasa baba ka na. Bumaba ako sir. So nandun pa siya sa kapihan ngayon? Opo sir. Pati anak mo? Nandun yung Ilang dalawa. anak mo andun sa kapihan? Dalawa sir, babae. So may asawa na naman siya iba ngayon doon? Wala Yun pa? ang pinag-asawa nila doon sir. Ha? Yun. Nag-asawa na naman doon? Sa pilitang pinag-asawa ng Pinag-asawa ibang lalaki. ng ibang lalaki? Opo sir. Ikaw, nag-asawa ka naman sa baba? Hindi pa sir. Wala pa? Opo. Continue. Na-interview mo yata yon Sen, yung asawa niya. Well, yung asawa mo, pati yung kanyang alleged na bagong husband, tinanong ko doon kung talagang sila ay nag-asawa na. Complete denial sila na hindi daw nag-asawa. Sabi ko, pupuntahan ko yung, sabi ko sa babae at saka sa lalaki, pupuntahan ko yung bahay ninyo. Kung makita ko doon na andun yung mga gamit ng lalaki, ibig sabihin, nagkukuhabit kayo in one dwelling. So ibig sabihin, nagsama na kayo. Kaso lang, hindi ko na napuntahan. But anyway, continue. Mao to nga pagkugos na sa bata na tinga ako kay ang isang lawas pajok. Nung inakay ko yung kinarga ko yung bata, nakita ko na pale yung buong katawan ng bata ay pale.
Maputla. Maputla. Anda pagka matingapog ko sa itong bata kay naibuwa manggawas ganitang baba. And then Buwa. may mga bubbles din, may mga na lumabas sa bibig ng bata. Tapos, hindi ka nagpumilit as a father na ibaba na sa ospital yung bata para masave yung bata? Mao tayo gusto sir nga gusto na nga may baba kadto ang bata sa ospital sa Socorro. Oh, you're the father. Dapat binaba mo na, dinala mo sa ospital. Bawal kasi doon sir. Bawal. Sino po nagbawal? nagbabawal? Si Senyor Aguila sir. Sino Aguila? Binawalan mo na ibaba yung bata na agaw buhay. Imbis masave pa yung kung nadala sa ospital, Hindi po, hindi. binawalan mo daw. Hindi po. Hindi. Hindi. Dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siya presidente noon. Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, agaw buhay na yung bata. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Sino yung mga kumadrona na yun? Yun si Jila Hugar, Hugar. Sino pa? si yung Kumsek, please take note para imbita natin kung meron pa tayo isang hearing. Sino pa? Virginia Mesias o si Jonah Ramirez nang nandun sa yung pagpanganak ng asawa ko. Kunin mo may mga pangalan. Ang pangalan? Jonah Ramirez? Jila Hugar, Virginia Mesias o Jonah Ramirez. Kuha mo? Sen po. Sino yung mga babae na yun? Kilala mo yun sila? Kumadrona talaga sila? Sila talaga yung nagpapaanak ng asawa ko, sir. Hindi lang asawa mo, pati iba, sila nagpapangalan. Oo, sa lahat. Sen, ito yung mga untrained hilot. Untrained hilot. Mga dating BHW. Hindi sila kumadrona kasi sa tingin ko yung kumadrona, mga midwife, yung mga licensed midwife. Ito hindi, untrained hilot ito. Well, ako, ipinanganak ako ng kumadrona lang na wala talagang training. Kuan lang ako ipinanganak ako na basta may init tubig lang, ginit lang tubig, paglabas ko, yun na, buhay na. Pero hindi sila registered midwife. Talagang kumadrona in the truest sense sa panahon natin. Iba ang kumadrona ngayon, di ba? When you say kumadrona, may training ng para midwifery, di ba? Somehow, midwifery. Not really licensed midwife. Pero, tinrain sila by, sino mag-train sila? Department of Health? O City Health Office? I think basta mga BHW sila. BHW? Okay. Saka Mr. Chair, Yes. kahit nung panahon noon, ang kumadrona, kapag nakita nilang nanganganib yung baby, Okay. hindi sila magbabawal Oh. dalhin sa health center man lang, yung totoong health That's center. the difference. Opo, Oo. lagi lang yan. Sige, tuloy mo. Yung nagbabawal, sir, ginagamit lang nila ang pangalan ni Senyor Aguila, pero sa totoo yan, sir, yung talagang utak doon si Mamerto Galineda, Karen Sanico, Jan Zadahok at saka Rosely Sanico. Karen Sanico at Roselyn Sanico. Kasi mayroong panahon na nung nagkasakit si Mamerto Galineda, parang wala kaming gagawang meeting. Kasi yung may nagsabi sa doon ko na nalaman nung bumaba na ako, sir, yung parang sinaligan ni Mamerto Galineda na isa siyang driver. Nagsasabi siya na kaya siya bumaba kasi doon niya nalaman na ang sulat na ibigay niya kay Jerin Esquilario, yun pala ang galing ni Mamerto Galineda na sulat na yun ang i-memorize niya. Tapos pag magkaroon ng general meeting, yun ang isasabi niya sa mga tao. So meaning, gusto mong palabasin dito ngayon, gusto mong malaman ng committee ito na si Jerry Aguila ay under the dictates of Mamerto Galineda, Karen Sanico, and other officers ng SBSI? Yan ang gusto mong ipalabas na impresyon? Apo, sir. Na si Jerry Esquilario ay parang figurehead lang? Apo, sir. Front lang siya. Ang nagdidesisyon talaga, ito matatanda. Apo, sir. Yan ang gusto mong sabihin? Yun, sir, kasi doon ko nalaman na kasi yung pagbaba din ng parang kusinero ni Jerin Esquilario. So, nagtanong ako, bakit bumaba ka? Kasi kung ano ang makain ni Jerin, ikaw ang unang makatikim kasi siya ang kusinero. Sabi niya na doon niya nalaman ang mga mali na mga ginagawa nila doon sa loob.
Sige, continue. Mao to sir na waya ko'y nahimo sa akong bata nga ahong maipagawas. Wala akong nagawa, sir, sa anak ko na mapalabas doon sa kapihan. So, namatay lang yung anak mo doon. Di pa, pagkapit sa 15 sa December 2020. Ilang days siya buhay? 2 sir. 2 days. Opo. After Pero that, hindi pa siya nakaiyak sir. hindi pa nakaiyak. Oo. Nung mula ng pagdating ko, hindi pa siya umiyak. So parang hindi siya nakaunang paghinga kasi Oo hindi po. pa siya nakaiyak Oo, pagkapanganak. yung lawan niya, yung palaging lumalabas yung bula. Bumubula lang. Oo po. Alam nung asawa nyo na humihingi kayo ng permiso na ibaba yung baby nyo sa ospital. Oo, ako sa nga isang giingnan na ato ning igawas kay o dili na to ni pa hospital, mamatay ka ning bata kay Sinabi nyo rin yun dun sa mga kumadrona, untrained man. Sinabi nyo sa mga kumadrona na pag hindi nyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. uya na naing na ang mga kumadrona, kami ra kibalis ang asawa nagka kuan istoryahay kay bawal man lay ko nung gibawalan man lagi. Hindi ko na sinabi sa kumadron na kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Doon na dito na ni Jagis sulti na waya ba kalay kuno koy salig ni Senyor Aguila nga ni ana ang atong Doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila. Sinabi nung asawa. asawa nyo. Oo po. Okay, tas paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yung, Internal examination, Mr. Chair. Internal examination po. Kung OB gynecology. opo. Internal examination si Senyor Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oo, gisubay pa na sa akong asawa nga kay si Senyor Aguila nagdoktor sama po na namo giilangan dito nga doktor. Ah. Sinabi din Maway, ko na- ang paanak ko siya. Sinabi ng asawa ko yon na inai siya. At kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senyor Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan sa ma'am kanang og in case na murag maglisod na ang magmanganak, muanak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang kinakilala namin na Panginoon. Kasi So siya for the record, sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IE sa kanya. Internal examination. Opo sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? So siya mismo gumawa. Oh, yung nga siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya. Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo. Nahiya. Jerens, totoo yan na ikaw nag-conduct ng IE kasi ikaw ang doktor doon. Hindi, kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair. J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti tanungin natin yung asawa niya Grabe, para Mr. malaman Chair. yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sakop pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung mata-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa doon, practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Chair. Unauthorized practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Ha? Mas Baka malala. yung Yeah. expanded anti-rape law, Mr. Chair. Pero Yes. hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Sige, please continue. Matong sa December 15 pagka alas 6 sa hapon, December 15, 6 p.m. 6 o'clock in the afternoon. gipauli nami sa dito sa ospital gi nangutana ko pwede na ba ni uli sa among bahay kay
daghan na may mga lakay, naghuot naman mi dito sa iska kwarto. Pinalabas na at tinanong ko kung pwede na kaming lumabas sa hospital namin kasi marami ng manganganak din. So So, nahadlok po ko kay sa amo pong nasundan pagpanganak, dapoy bata na nanganak dito na napatay po. natakot ako kasi yung sinundan naming nanganak, namatay din yung bata. So Sir Randolph, hindi nag-iisa yung anak nyo noon na nanganganib na mamatay. May nabalitaan kayo, yung mismong mga araw na yon, may isa pang baby na namatay na unang namatay. Oh, diha ma'am. Sige po, ano po yung mga susunod na nangyari? Mo to pagka alas 6 nang uli nami sa bahay namo dito sa amo na kasong gipuy-an so dapat sa kapihan. Umuwi na kami ng 6 o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa hospital namin. Tong ako nag-aliglar sa bata ko to alas 12, kugos-kugos na ang bata. Ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight. Ating Yung asawa nga mopuli ana si Jag bantay. matamlay, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata mga nganib, bahala na kung patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Ako, mag-suicide ako ha. I-suicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Hulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa ospital. Hindi mo naisip yun? Nakaunahan ako sir pero wala akong magawa kasi yung asawa ko nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. So meaning, ikaw dinidissuade or kinukumbinsi ka ng asawa mo na maniwala kay Senyor Aguila. Huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Ayun ang sinabi niya. Tapos wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko kasi mayroon 2 gate doon na nakabantay ng mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat kung akong tatay noon, suicide na ako. Bahala kayo, Aguila kayo. Habulin niyo ako. But anyway, Mr. Chair, tapos na yun. Wala tayong magawa. Yes, go ahead, Senator Risa. salamat kayo, Mr. Chair. Kaya nga, Sir Randolph, nakiramay po kami ni Chair sa nangyari sa inyong pamilya. Pero Salamat ma'am. Ay, isa pa yan. Backtrack ng konti. Nung 6 p.m., inuwi nyo na yung mag-ina nyo, nagbilin ba yung mga kumadrona? Dahil yung asawa nyo, nahirapang manganak, muntik siyang bumitaw, nahirapan siyang huminga, then yung baby nyo maputla, bumubula ang bibig, di siya umiiyak, suhi pa siyang ipinanganak. Yung ganyan medyo mas high risk na delivery. Nagbilin ba yung mga kumadrona paano yung mas dagdag na pag-alaga dun sa ina, yung asawa nyo, at dun kay baby? Meron ba silang gano'n na instruction sa inyong magulang? Nangutangan ako og okay na ba ang bata igawas? Tinanong ko kung okay na ba ang bata ilabas. Matong iyon sila nga okay na. Okay na daw. So kahit ganun yung kondisyon nung baby at pati nung asawa nyo, kahit may namatay na isang baby pa, bago kayo pumunta doon sa function hall, walang special instructions na ibinigay. Noong panahon yun, ma'am, parang busy sila kasi mayroon na namang nanganak na susunod sa amin tapos wala nang, parang na-busy sila ma'am, wala na instruction para ano yung dapat sa gamot sa aking anak. Okay po. So, yes, Mr. Alam Chair. mo, Senator Risa, kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pareho sila ng sitwasyon ni Randolph, yung parents, na hindi pwede ibaba dahil pinipigilan ninyo, the blood of these children are on your hands. Ha? Ako, sabihin ko na, hindi ako judge, pero ako'y ordinaryong tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing,
dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprangkahin ko kayo, kayong mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata? Dahil pinipigilan ninyo na bumaba at pumunta sa ospital. Mr. Galanida, please, kung meron kang gusto sabihin, sagutin mo ako. Mr. Chair, please. I cannot understand why parang sinasabit ako ng kung ano man ang habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung ano mga operation doon. Sinasabi, tinuturo na si Aguila. Anong role ko? Mr. Galanida, sinabi nito na pag ikaw may sakit, si Jerry Esquilario, binibigyan mo ng papel para basahin during the meetings. So, ibig sabihin, yung utak ng organisasyon na ikaw nagbibigay ng mga instructions kay Kilario kung anong sasabihin. I'm sorry, Mr. Chair, definitely no. Because if they believe na Senyor Aguila is God, why should I dictate God if He's powerful? That is a mere declaration. So, meaning, pinaubaya mo na kay Senyor Aguila lahat. Wala akong Because alam. he is God. Wala akong alam. I am just saying that kung naniwala na sa Senyor Aguila is God, he should not be dictated by anybody. Mr. Chair. Kaya nga, I am very sorry for that information. That is Well, a you are the mere Vice declaration. President of Senyor Aguila, the President who is considered by these people as your God. So meaning, naniniwala ka rin na God si Presidente mo. Hindi po. Hindi ka naniniwala. Hindi po ako naniniwala. Ang God ko is lang God the Father. So bakit mo siya sinusuportahan? Your Honor, in 2020, si Senyor Aguila, isa lang membro. Ang kwando na yung sister-in-law ko. Kaya nga, bakit siya naging Presidente? I-explain namin nung una na Sandali yan, you just answer my question. Ha? Was he elected by all the members of his BSI or was he appointed? If he was appointed, by whom? originally, he was recommended by our former president Recommended. to succeed him. And later on, he was elected during our special assembly. Special Assembly. Elected by all the members of his BSI, you mean to say? Yes po, yes po. So by popular vote of all the members of SBSI, siya naging presidente, Yes, during the time, I think that was on July 1, 2021. including you as the vice president. Yes, in you are fact. also elected. Yes, Mr. Chair. In fact, I was not willing because, I am, during the time, I've been suffering from high blood and then also from my kidney disease. So I was quite weak at the time and even until now. So what made you concede to the decision? You were not willing initially. So what made you concede to the As Vice decision? President. Ha? As Vice President, oo. So bakit ka pumayag? Ayaw mo man kaya? They were insisting because I was formerly the secretary. Ang sabi nila na you just accept this. Anyway, Vice President pa lang, wala naman kayong function. So, Especially, tanungin kita, did it cross in your mind that nagdududa ka na si Jerry Esquilario is only 23 years old? Siya ang naging presidente. Ako matanda na ako, kompleto ako sa kaalaman, I am well educated, bakit vice presidente lang ako? Did it cross your mind? actually, I was thinking on that, but because of my physical condition, I don't care whoever will be elected. Jerens, di ba sinabi mo noon na ayaw mo sana, pero inilig ka, kaya okay ka na lang, naging presidente. Kasi wala na kumagawa. That's why, ha, paminaw mong apat, makinig kayo. That's why kinaklaro natin ito because we are looking for responsibilities here and accountabilities. Because you are the president of SBSI, ikaw tinuturo. So, liabilities ninyo yan, kung anong mangyari sa organisasyon ninyo, pananagutan nyo yan. Kaya, tinatanong ko kayo ngayon, ikaw, sabi mo, hesitant kang tumanggap, pero bakit ka tumanggap? Sige nga. Anong rason bakit mo tinanggap?
Ayaw mo man kaya, dahil bata ka pa. Bakit mo tinanggap? Dahil sabi na ni Mamerto Galanida, ay recommendation ni gaya ng sinabi ni Mamerto Galanida na recommendation ni Rosalina Tarok at narinig ko yung rekomenda niya. Kaya nga panay-panay ako nagtanggi, pero wala akong magawa dahil sa pagrespeto ko sa presidente noon. Kaya at inilig ako ng mga tao na wala akong magawa. So, totoo ba ito nga yung mga decision making, hindi ikaw, merong sa likod mo na nagbibigay ng instruction? Mga polisiya, Yung decision is yung board, yung lahat ng... sino membro ng board? Ilan kayo? So lahat ng decision is a collective decision arrived at consensus by the members of the board. Lahat po ng mga programa po ay minitingan po ng board. Sino mga membro ng board? Sabihin mo sa akin. For the record. Kaday Vice sa secretary, si China. Andito yung secretary. Please, nag-oath ka na ba? So sino-sino yung mga members of the board? Good morning po, Mr. Senators. Yung member po ng board, we have the President, Senyor Aguila, the Vice President, Mamerto Galanida. I am the Secretary General, Treasurer, Flor de Lis Ilandag, Board of Directors, that's Karen Galanida, Winifredo Buntad. Nandito ba si Buntad? Yes, nandito po. Buntad? Nandito si Buntad? Lilibet Goma, Sami. Sandali, nandito si Buntad? Nandito po si Buntad. Yes po. Buntad, halika, umupo ka dito. Yan yung... For the record, Mr. Sen. Sige, please continue. Sino? Continue. Ilan yung nasabi mo? BOD Jaime Walo, BOD Sami Cordita, BOD Lorlito Digal, Oscar Arcular, Rodolfo Ahok Jr. We have the PIO Romero H. Ahok, nandito po siya. All in all, we are 15 po BODs. Mr. Chair, Yes, go ahead. follow up lang, Yes. Ma'am Chinga Leia. May binanggit kayong Board of Directors member na Karen Galanida. Ikaw Karen pa po kay Sanico po. Karen Sanico po. Sanico, Yes po. okay. So, lahat ng decision, policy-wise, ng SBSI ay dinesisyon na ng members of the board. Am I correct? Yes po, Senator. Okay. So, pag sinabi ni Senior Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa ospital, bawal lumabas, desisyon niya ng board. Mr. Senator, sa pagkaalam ko, wala pong ganong polisiya ang board. So, meaning, personal decision ni Senior Aguila yun, hindi ng board. Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. Senator. So, walang... so, Jerens, Chair. ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata dahil sa ospital. Dahil hindi desisyon ng board yun. Sariling desisyon mo. Wala po akong dinidesisyon ngayon kasi kaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSI is mimitingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dahil sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona eh. Hindi Na ayaw ko ni Senior Aguila ibaba. Ayaw dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumisek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba? Hindi naimbitahan. Ikaw, sekretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni... Hindi po sila invited. Balbarino? Hindi sila Mr. invited? Senators. Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Pagkahantay dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya, galing po sa board, ang nagsasabi no, si Jerry lang. As alleged, hindi man niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. Ang sinasabi niya, sabi ng mga kumadrona,
bawal ibaba ang bata according to Senior Aguila. So si Senior Aguila mananagot ito lahat ngayon. Hindi ko po narinig si Senior Aguila na nag-order ng any regulation. Oh, hindi po, ba hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sinasabi lang nung namatayan ng anak. Yun lang sinasabi niya. Mr. Senator Chair. Risa, yeah. Mr. Chair, Ms. Chingalea, sino ang in charge dun sa function hall na nagsisilbing kung saan nanganak ang asawa ni Sir Randolph? Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation ng SBSI. Hotel po, yes hindi po, hospital? it was designed for accommodation facilities. So paano nangyari na dun nanganganak ang mga buntis na babae ng kapihan? Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata, nabalitaan ni na Sir Randolph? Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para manganak? At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang manganganak doon? Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na dun sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary Kanino General. pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in charge sa function hall? Wala pong ganong designation. Pag may Sino po nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Senior Aguila bumaba yung mga baby na nanganganib. Kaya nga, Chingalia Yamson, you are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa paanakan yung mga kumadrona na yon without anybody's order or anybody's request or anybody's appointment or what? Ang nangyayari po kasi, Senator, isa po kaming buo, we have a bigger community, yung kapihan. May mga nabuntis, tapos ang layo ng hospital po sa kapihan. So may mga instances, may mga, sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga BHW sila sa lungsod pa. So siguro, pag nanganak sila, in times of emergency, sila po yung kinatawag. Sila po yun, ganun na lang, ganun na lang. Mr. Senator, kasi kahit sa amin, sa nanay ko, na-practice na po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar, natural, you have to call help sa mga, may mga experience po na magpapaanak. But you are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Meron ka ng listahan sa akin ng mga patay. Yes po, binibigay po I was asked by the NBI to furnish us a copy of that. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths lang po yun. Because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As dito sa hearing na ito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi dyan. ko talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. O hindi kita pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi kita pinipilit, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, yung sinabi po ninyo Ma'am Chingalea na 30 lang yon sa listahan. Aba, kung ikumpara natin sa infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 10,000 per 1,000 live births. Baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po ma'am, sabi nyo yung mga kumadronang yon ay mga BHW?
Kino-confirm nyo ba, mga BHW, yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Randolph, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung apat ba na kumadronang iyon, ito pala, tatlo nga, Jella Hogar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong tatlong kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hogar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay, so alam nyo na si Jella Hogar at si Virginia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong kumadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama ko sila, sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang kumadrona dun sa paanakan, tama? Hindi, siguro sila yung tinatawag pag may mga Siguro anak. sila. Kanina, Ay, ako, hindi siguro Senator Mr. Chair, Risa. sigurado ang sinabi kanina eh. Chinga, Leah Jamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Nang nandun ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo. O pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. For example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, alam mo pala, even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Yung question mo kasi is sino ang nagmamanage. Wala po talagang nagmamanage. In times of emergencies, Ibig mo sabihin, lumabas lang yung paanakan na yan na walang in charge, walang gumawa. Sir, may mga home deliveries nga kami doon. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami ng home delivery. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tolentino. let me admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee hearing. It's I'm part sorry of po, our I'm rules. sorry. Thank you. Thank you, Senator Tolentino, for that reminder. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. So, sa kabila nung kababalaghang mga pabago-bagong sagot ni Ma'am Shingalea, Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin nyo yung kwento nung inyong baby. Yung kanyang paano po siya namatay, tapos pagkatapos nun, saan nyo po inilibing? Matong pagka alas 2 sa kadlawon, tungod kinatuyog naman ko sa pagka alas 12 sa tungang gabi. Ang asawa nagbantay. Namukaw na ang asawa, nagpahilak siya. 2 o'clock in the morning, yung tulog na siya, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak. Ara rin siyang humilak, wa ko Sandali lang, I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Sa tinga ko kay ara naman siyang humilak, di na siya mamati og pangutan-on unsa nahitabo. Matong dito na di ang bata nga inggahi na mamatay. Nagtataka ako bakit grabe yung iyak niya, hindi na siya nakinig sa akin. Nalaman ko na tumigas na pala yung katawan ng bata. Mao to na ano po ko yung mahimo, hindi mohilak ra kan. Wala na akong nagawa noon, umiyak na din ako. Mao tong pagka atong nahitabo, ingat to ang ugangan na ingat to ni Senyor Aguila. Nangonsulta og unsay buhaton, matong ingon si Senyor Aguila nga dapat ra kang kuno na nga kalipayan kay waya na ko yung mga pag-antos. Pinuntahan yung mother-in-law ko, tsaka sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senyor Aguila na okay na yung bata. Mao na to na wa na koy nahimo kay matud pa yung Senyor na Sandali Kalipay. Saan yung kuwan mo ngayon, yung mother-in-law mo? sa kapihan. Sir. Nandun pa rin sa kapihan. Opo, sir. So, loyal pa rin sila kay Senyor Aguila. Opo, sir. So, sabi niya,
Sabi ni Senyor Aguila, salamat ka, kay okay ka na, wala ka nang pag-isip, wala ka nang alalahanin, dahil Oo. patay na yung anak mo. Kaya na ko'y pag-antos ang bata nga, pag-alaga, pagpadako, mana to'y kibali, hawra kang Ako sinabihan ng mother-in-law ko na gano'n. Dalhin mo nga yung Senyor Aguila dito sa harapan ko. Titingnan natin. Ha? Wala nga. Ako ang sinabihan ng gano'n ng mother-in-law ko. Masyado kayong naniniwala kay Senyor Aguila. Tingnan mo yung anak ko, patay ngayon. Sige, patuloy. Mao na to na, pag humanin jag sulti, wala ko yung nahimo, nagpahilak ra ko nga, gibawalan po dito, og na mamatay, dapat ko no ikalipay, dili hilakan. Wala na akong nagawa, umiyak na lang din ako. Pero sinabihan, inorient kasi kami doon na pag namatay, hindi na hindi iiyakan, ikaliligaya. Natuwa ka nun. Hindi, sir. Ha? Hindi. That's brainwashing. Ha? Opo. That's brainwashing. Bini-brainwash kayo. Gaya na lang kayo kung may mamatay para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa polis, magpa-blatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun. Continue. Mato pagkabuntag, sige raman kong hilak, ang ahong ugangan na laki mo na puto'y nagpatigadon sa lungon. Kinaumagahan, yung father-in-law ko ang nag-asikaso ng ang bangkay tsaka yung lagayan ng kabaong ng bata. Kasi iyak na lang ako ng iyak. Eh, syempre naman po, pati ba naman damdamin nyo, sasabihan pa kayo kung paano kayo dapat, ano dapat ang damdamin nyo sa pagkapantay ng sarili nyong anak. So, paano na po inilibing yung anak ninyo nung father-in-law nyo? Atong gusto ko na ang bata para panahon nga na ay madagkutan o maduaw na ang paimuan o pansyon, simento. Gusto ko sana na yung bata, merong libingan na ng bata para sementado para pag dating ng meron kaming matirikan ng kandila man lang. Pero pinagbabawal din ni Senyor Aguila. Paanong pinagbawal? Bakit daw? Bawal kay basin nyo. Ngani, ang kuros gani na bisan ngani ang kuros paglubong dili ipabarog kun dili iapil og lubong sa jota arong way ilhanan nga naay imong bata. Bawal kay basin nyo. Ngani, ang kuros gani na bisan ngani ang kuros paglubong dili ipabarog kun dili iapil og lubong sa jota arong way ilhanan nga naay imong bata didto na gilubong. Even kahit na yung cross, isama din paglibing para hindi patayo para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit ganun? Pinagbabawal din daw Ha? ni Senyor Sir. Wala na rin akong magawa, sir. Ang purpose ng cross, para masulatan na pangalan at malaman kung sino nakalibing dyan. Yan ang Opo. purpose ng cross, di ba? Oo. Bakit gagawa ka pa ng cross kung ilibing lang doon sa lupa? Hindi Kasi mo naisip yan. Bawal kasi sa mga bata daw, bawal daw lagyan ng cross, pero gusto ko lagyan ng cross. Oh, pero pinagbigyan nila ako, pero ililibing ko daw kasama doon sa ilalim. At bakit bawal daw sana na may krus ang bata na namatay? Iwan ko, ma'am, kasi siguro hindi naman registrado yung ano doon, yung pinaglibingan ng mga bata. Yun, lumabas din po yun sa unang hearing, Mr. Chair. Yes, Hindi rehistrado. Bago tayo natin makalimutan si Teresa, Mayor Tim Kang, miwino kung meron bang permit itong ginawa ng libingan sa loob ng kapihan? Good morning, Senator. Walang permit. Talagang walang permit ang menteryo nila sa kapihan. Walang permit? Wala. Hindi DNR. ako nag-issue ng permit. Hindi ako nakapag-sign. Walang nag-request din sa'yo? Wala din nag-request. DNR, are they allowed to put up a cemetery inside a protected area? No, sir. They are not allowed. They're not allowed. So kung may mamatay sa kanila, dapat doon ilibing sa authorized na sementeryo. Yes, sir. Bakit, Jerez? Bakit hindi niyo dinadala doon sa sementeryo sa Barangay Siring? Hindi naman gaano malayo yun. Malapit lang naman yun sa inyo kung dalhin ang patay doon ilibing. Bakit doon sa loob ng kapihan yun nilibing?
na bawal pala yan as a protected area na magkakaroon ng sementeryo doon sa loob according to DNR. Bakit ninyo hindi nililibing doon sa Siring? Di ba merong sementeryo sa Siring? Sa barangay Siring? Ang mutubag na, Mr. Chair, si Board Member Galanida. See that? Ngayon, ayaw mong aminin na ikaw ang presidente pero hindi ka makasagot. Ang pinapasagot mo si Board Member. Board Member, to the rescue. Rescue your president. Bakit doon kayo gumawa ng libingan sa loob ng kapihan na meron namang duly authorized na sementeryo sa barangay Siring? Bakit hindi nyo doon nilibing? Your Honor, I have explained that before, during the first hearing, that our problem is malayo din, around 3 kilometers up and down ang trail diyan. Kaya nga, nagsisikap kami na ano ng lot. So isang donation doon na may ilagay sa isang titulado na lupain, dinudar sa barangay. Then nag-request kami sa barangay na gawing annex cemetery. So ganyan. On the basis of that, Tapos, pinayagan kayo ng barangay na gawing annex cemetery. yes, Your Honor, mayroon silang resolution, mayroon ding kaming date of donation. So is that enough? Yun lang ang magawa muna namin, Mayor Your Honor. Tingkang, ano bang batas nyo dyan sa local government about cementerio? Ang sementeryo kailangang may mga permiso From where? from LGU. LGU, meaning Municipality of Socorro. Socorro. Oo. Oh, At sa kanila, hindi namin alam na ganun may dan sila sa barangay. Basta sa LGU, talagang wala silang papel. sige, thank you. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. bago tayo magpatuloy kay Sir Randolph, may tanong ako ulit kay Ma'am Chinga Lea. Ma'am, kasi talagang naguguluhan kami ni Chair sa mga sagot nyo kanina. Meron po akong dagdag na impormasyon na yung opisina nyo, kayo mismong opisina, nasa taas lang ng function hall. Kayo ang taga-pirma ng papel na pumapayag sa mga asawa tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. So alam po ninyo. Sadali po, pagkilina po yung tanong. May pipirmahan akong papel? Ano po? Ang una, ang opisina nyo ay nandun mismo sa taas ng function hall. At pangalawa, kayo ang nagpipirma. Yes, Mr. Chair. Is that correct? Yung opisina mo sa taas ng function hall. Senator Bato, may opisina po kami sa SBSI. Tanungin mo, sagutin mo muna. Ang sabi ni Senator Risa, Yes po. according to Isang kwarto information, po sa taas po ng nasa taas function ng hall. Yes function po, hall. oo. So correct. Yes po. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. At kayo daw, ang tagapirma ng papel na nagpapayag sa mga asawa, mga bana, tulad ni Sir Randolph, na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. I'm sorry po, wala po akong... Yung mga asawa po ay nagaling sa barracks. Kayo po ang nagpipirma ng papel para payagan sila na makasama ang mga asawa nila habang nanganganak. Ma'am, for your information po, Senator, si Sir Randolph po 2020 nanganak, yung asawa niya. Ako po naging Secretary General 2021 na po. Kung ano man, eto na naman po tayo, Mr. Chair, pa iba-ibang petsa ng mga posisyon. Basta kinonfirm nyo na ang opisina nyo ay nasa taas Yes po. function hall. Hindi po yun- Teka ma'am, at bago or noong kayo na po ang SecGen ng SBSI, kayo ang pumipirma ng permit sa mga bana tulad ni Sir Randolph na galing sa barracks para pwede silang kasama ng asawa nila habang nanganganak. Hindi po ako nagpipirma, ma'am. Sinong nagpipirma? Wala pong akong pinipirmahan at wala kong alam kung sino po ang nagpipirma. So, bumalik na naman po tayo sa tema na walang alam. Dun sa, dahil nasa taas lang kayo ng function hall, so ano ang alam nyo sa mga operasyon sa function hall? Ano ang alam nyo dun sa panganganak ng mga babaeng buntis na manganganak na dun sa function hall? Ma'am, yung function hall kasi, after nag-settle kami, before po kasi yun, hotel accommodation, tapos nag-settle kami sa kapihan. Ito po yung meeting place po namin sa organization. Yun po ang nangyayari.
Tapos yung sa taas, isa po sa mga kwarto doon, naging opisina po ng SBSI. At nung paanakan na siya, dahil doon pumunta silang mag-asawa, alam nilang may kamamatay lang na bata, kailangan nilang umalis kinaumagahan dahil may mga nakapila ng manganganak. So mula doon sa opisina nyo na nasa taas lang ng function hall, ano ang alam nyo sa mga nangyayari doon sa mga constituents nyo na nanganganak doon? Na may attended ng 3 komadrona nung araw na iyon, nung hating gabing iyon, 2 ay BHW. BHW, barangay volunteers po yun. Yes po. O, ano pong alam nyo sa mga kaganapan sa ilalim lang ng opisina nyo na nanganganak yung mga babaeng constituents ng inyong organisasyon? Ma'am, wala lang po talaga akong nakikitang nanganganak doon. May mga home deliveries kami. Yun po. Mr. Chair, marami pong barangay dito sa atin. May paanakan, of course, may home deliveries din, at maigi kung naa-attenda ng ating mga komadronang Pilipino. Pero ayaw talaga sabihin ni Ma'am Shingalea, yung siguradong may nakikita siya dahil nasa ilalim lang ng floor ng opisina niya. Nakikita natin ito, Senator Risa. Everyone is evading responsibilities and accountabilities. But at the end of the day, nobody can escape from this accountability, kundi yung mga officers ng asosasyon na yan. They will be made to answer for their decisions and actions. So, Ching Leah, saan ka ba nag-aral? MSU po, attorney. Oh, senator. Saan emisyo? Naawan po. Naawan? Yes po. Totoo yan, pag na-cum laude ka? Hindi po, cum laude lang po. Cum laude? Oh. What course? Environmental science po. Ano no? Environmental science po. Environmental science. So tamang-tama lang pang protected area. You have to protect the environment, di ba? So thank you. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.